Okay, hello guys. Ako nga pala uli si Robert from Rich Moto. Ito yung testing ko ng C Dark Knight Supreme. Yung isang regular Supreme at yung isa merong boost na nakalagay. Ito yung white light comparison ng dalawa. Yung nasa taas, yung Supreme Boost. Yung nasa ilalim naman is yung regular. Dalawang model kasi yung nilabas nila. Yung isang regular na 60 watts at yung isa nakalagay na boost na 100 watts. Nakikita naman sa video, mas malakas yung boost na 100 watts compare dun sa regular na 60 watts na nasa ilalim. Pinagpalit ko ito ng pwesto. Baka meron din kasing epekto yung layo ng ilaw. Pero mapapansin ninyo wala itong pinagbago kahit pagpalitin pa natin ito ng pwesto. Mas malakas pa rin ang ibinubugang ilaw ng boost. Sunod naman natin yung yellow light nila. Comparison kung sino pa rin ang mas maganda. Nasa itaas pa rin na posisyon yung boost. Nakapwesto ito sa bandang itaas. At yung nasa ilalim ay yung Supreme na 60 watts. At ganun pa rin yung sitwasyon. Mas malakas pa rin ang binubugang ilaw ng 100 watts. Compared doon sa 60 watts. Kahit pagpalitin man natin ito ng pwesto, hindi pa rin ito nagbabago. Ito naman yung mix light nila. Boost yung nasa ibabaw at 60 watts naman yung nasa ilalim. Ito naman yung solo nila. Solo ng mix na white at yellow. Ito yung Supreme na 100 watts. After sa wall, gawa naman natin ang video palayo. I-point natin ang ilaw sa dulo ng kalsada. Ito yung Supreme na 60 watts. Ito yung white niya. Then, sunod naman natin yung yellow. High beam yung yellow light nito. Kaya kung mapapansin niyo mataas ang buga nito. Then, ito yung mixed light. Next naman, itong boost na 100 watts. Ito yung white light niya. Ito yung pinagsabay na white light ng dalawang Dark Knight Supreme. Makikita dito na mas buo ang ilaw ng boost. Ito naman yung yellow light. Kung mapapansin nyo, pag pinagtabi natin yung dalawa, mas matingkad pa rin yung boost na 100 watts compare dun sa 60 watts. Then, eto na yung mix ng boost. Kung mapapansin nyo, maliwanag ito at malayo yung nararating ng ilaw. Sunod naman nating itest yung lux o yung lumens ng bawat ilaw. Eto yung ating gamit, yung ating lux meter. Ang uunahin natin is yung 60 watts. Ito yung kanyang reading. Umaabot ito ng 9,500 to 300 lumens or lux. Medyo nagbabago-bago pa din ang reading nito, lalo na kung hindi siya nakatapat sa mismong gitna ng ilaw, or I mean, yung mismong gitna ng projector. Yung ibig sabihin ko ng projector, yun yung gitna ng lens. Yung mismong gitna ng lens ng ilaw. Kaya nung naitapat ito, umabot pa ito ng 11,500 lux. Explain ko lang, yung lumalabas doon sa ating reading, ito po ay ita-times pa sa 100 para makuha yung total lux. Next naman natin yung boost. Ito yung kanyang reading. Umabot ito ng 15,400 to 700 lux. At yan, nakikita nyo uli, nagbabago-bago pa ang reading. Depende kung saan mo itatapat yung mismong probe para malaman natin yung mismong intensity ng ilaw. 1 meter lang yung ginamit kong layo para itest yung intensity or yung lux ng ating MDL. Marami po ulit salamat sa inyong panonood. Huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, like at follow. I-share nyo na din po para marami pong makakita ng ating video. Maraming salamat po at ride safe po sa inyong lahat.